Royce. Royce. Magandang araw, binatilyong Ginoo. Tito Fu. Magandang araw, binatilyong Ginoo. Si Tito Fu ay maswerte. Bumalik na kayo. Lumabas ako para magtrabaho sa tag-init. Ang ginawa ninyo, napakalaking ingay. Paano ako makakapagsimula ng trabaho? Binatilyong Ginoo. Ito ay Ginoo. At ito ay inayos ng Ginoo at ng kanyang asawa. Mga magulang. Anak. Pamangkin na parang anak. Anak ng pamangkin. Pamangkin. Bitawan mo. Ilang matatandang kaibig-ibig. Ito ang aking anak. Ako ang mauna. Anak. Ang anak ay isinilang ko pagkatapos ng 10 buwan ng pagbubuntis. Kung may sasabihin, ako ang mauna. Ang pamangkin ang pinakamalapit sa akin. Ako ang mauna. Bumabula. Ang pamangkin ang pinakagusto ako. Ako ang mauna. Pamangkin. Pamangkin. Ang sama mo. Anak, bumalik ka na. Pinapabalik ka ng tatay. Para maging tagapangulo ng grupo. Sa hinaharap, ikaw na. Bagong pinakamayaman sa mundo. Bumalik ka na. Ay naku. Anak, inihanda ng nanay mo ang 9 na kasulatan ng kasal para sa iyo. Ang mga anak na babae ng 9 na pamilyang ito. Lahat sila ay iyong mga kasintahan. Hinaharap, ikaw ang pinakamayaman sa mundo sa 9 na pamilya. Pamangkin. Pinapayagan ka ng tiya 3 na maging general. Dalhin ang 5 bituin. Pamunuan ng lakas ng mundo. Pinapayagan ka ng tiya 2 na maging alkalde ng Yun City. Magbago ng kapalaran. Ibigay mo sa akin. Hey, tanong. Mama at Papa. Tiya 2 at tiya 3. Nasa labas ako ngayon, nagtatrabaho sa tag-init. Sa ngayon, hindi ko kailangan ng mga ito. Ay nako, anak, anong trabaho sa tag-init ang ginagawa mo? Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya ni Ginoong Lee sa ika-18 henerasyon. Tanging anak na lalaki. Ito. Kung sakaling may mangyari sa iyo, ano ang gagawin natin? Oo nga. Ay, huwag kang mag-alala. Kasama ko ang mga kaklase. Wala tayong magiging problema. Ay nako, anak, bumalik kagad, bumalik kagad. Tungkol sa iyong delivery sa bisikleta. Ano ang maganda dito? Kung talagang gusto mong magtrabaho sa tag-init, ayusin ka ng papa. Pumunta sa kumpanya bilang tagapamahala. Ay, okay ba? O kaya naman, diretso na ibibigay sa iyo ng papa ang grupo. Pwede ka ring maging tagapangulo ng grupo. Ay, tatay. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Ano bang masama sa delivery sa bisikleta? Tao rin ang mga delivery sa bisikleta. Bawat propesyon ay nararapat na igalang. Mukhang maganda na ang buhay mo ngayon. Parang mataas na ang tingin mo sa sarili mo. Para bang nangiinsulto ka na sa iba. Tatay, gusto kong sabihin sa iyo. Kung mayroon ka pang ganitong kaisipan, huwag mo nang sabihin anak mo ako. Wala akong ganitong tatay. Ay, ikaw, ang cute mo. Ikaw pa ang nagtuturo sa akin. Ako, ano bang sinasabi mo? Masakit. Ay nako, ako ang tatay niya. Ay nako. Oo. Tama ang sinabi ng anak, Jing Shan. Kung gusto mong gawin mo na. Ay, suportado ka ng tatay mo. Okay ba? May kailangan pang gawin si tatay, kaya't magpapalam na ako. Ikaw, ang cute mo pa rin. At nagtuturo ka pa sa anak mo. HMPH. Gusto kong sabihin sa iyo, ang anak na ito ay pupunta na sa pagde-deliver. Ikaw, ang cute mo, kailangan mo ring sumama. Sasama rin ako. Pupunta tayo para sa ating pamangkin. Para makasama sa okasyon. Tara na. Ngayon na, umalis na tayo. Ang pamangkin ko ay talagang atin. Mahal na mahal. Kahit na nagde-deliver. Dapat ay pinakamahusay. Oy. Hindi ba't si Li Jingshan ito? Chen Tao. Noong nasa kolehiyo, ang taas ng iyong kumpiyansa. Laging nalalampasan ako. Paano ang bilis ng iyong pagtatapos? Naging delivery rider na. Talagang pinatawa mo ako. Ay, ako ay iba. Ang tatay ko ay ng kumpanya ng delivery. Pangkalahatang tagapamahala. Inilagay ako sa isang posisyon bilang namumuno.
ang kumpanya ng delivery. Ngunit sakop ang buong Yuncheng. Lahat ng negosyo ng delivery. Maraming tao ang gustong makapasok, ngunit walang ganitong pagkakataon. Talagang karapat-dapat si Chen Xiao. Magtrabaho sa tag-init. Diretsyong naging namumuno sa kumpanya ng delivery. Hindi tulad ni Li Jingshan na cute. Siya ay tanging makakapag-deliver. Mag-deliver ng pagkain. Ay nako, ang kumpanya ng delivery. Ay hindi ba't ito ay sa ilalim ng tatay ko? Isang maliit na kumpanya lang ba? Mangyaring tapusin ang order agad. Nako, wala ng oras. Hi. Nasaan ang tatay ko? Malapit na siyang dumating para mag-inspection. Bibigyan kita ng 5 minuto. Kailangan may deliver ang pagkain na ito. Ano? 5 minuto na darating. Paano ito posible? Ito ay patakaran ng kumpanya. Kung hindi mo kayang gawin, umalis ka na. Anong mga regulasyon? Ikaw, malapit ng malate ang iyong order. May natitirang 4 na minuto. Some pain. Hindi ko akalain. Ako, ang tagapangulo ng grupo ng Jinglong. Hindi makapagmaneho ng isang electric na sasakyan. Tingnan mo. Kahit ikaw, itong matandang cute, hindi mo kayang gawin ang trabahong ito. Ang anak ko ay, araw-araw na nakatayo sa ilalim ng araw. Nagde-deliver ng pagkain sa labas. Siguradong nakaranas siya ng maraming hirap. Talagang nasasaktan ako para sa kanya. Ang pamangkin ko ay, ang aking pinakamamahal. Paano siya makakaranas ng ganitong hirap? Kailangan nating hanapin siya agad. Huwag na siyang pahirapan pa. Kailangan nating magmadali. Sa pinakamaikling oras. Hanapin si Jingshan. Huwag na siyang magdusa muli. Terror na. Cute na bata. Hindi mo man lang maayos na may deliver ang pagkain. Ano pa ang kaya mong gawin? Sabihin ko sa iyo, wala kang sahod ngayong buwan. Ano ang karapatan mong bawasan ng sahod ko? Anong batayan? Dahil ako ang iyong namumuno. Kung gusto mong bawasan ang sahod mo, gawin mo. Anong nangyari? Ikaw ang namumuno. Kaya mo bang basta-basta bawasan ng sahod? Tama. Ang mga patakaran na itinakda ng tatay ko. Gagawin ng mga nakatataas ang gusto nila. Kailangang sumunod ng mga nakabababang antas. Sino naman ang tatay mo? Sino ang nagbigay sa kanya ng ganitong kapangyarihan? Sino ang tatay ko? Ay, sabihin mo sa cute na ito. Sino ang tatay ko? Makinig ka. Ang tatay niya ay ang hindi kayang magutom na manager ng kumpanya. Sa kumpanya, ang tatay niya ang langit at lupa. Sino ang magtatangkang hindi sumunod? Batang lalaki. Bawasan ko ang sahod mo. Sumusunod ka ba o hindi? Isang maliit na manager na naglakasloob na maging ganito. Ano sa tingin mo ang mga rider? Naglakasloob kang questionin ng tatay ko. Hawakan mo siya. Ano ang ginagawa nyo? Bitawan mo ako. Chen Tao. Ikaw, cute na ito. Hindi mo ba itinuturing na tao ang mga rider? Wala kang magandang kahihinatnan. Ako, cute na ito. Naglakasloob ka pang maging matigas ang dila. Saktan mo siya, saktan mo siya. Malapit nang dumating ang binatilyong Ginoo. Nandito ka pa sa pag-aaway. Ang lakas ng loob nyo. Ang rider na ito, parang nakita ko na. Ano ang pangalan mo? Ako si Li Jingshan. Magandang araw, binatilyong Ginoo. Magandang araw, binatilyong Ginoo. Chen. Ginoong Chen. Siya. Siya ay binatilyong Ginoo. Kaya ako. Anong uri ng binatilyong Ginoo siya? Magkasama kaming mag-aaral sa loob ng maraming taon. Siya ba ay binatilyong Ginoo ng grupo? Hindi ko ba alam? Cute na bata. Naglakasloob kang magpanggap na binatilyong Ginoo ng aming grupo. Ako. Sa aking teritoryo. Ang mga nang-aapi sa akin. Akala mo ba ako'y walang halaga? Matandang tao. Sino ka? Ako. Tawagin mo akong Zhao Chengtian. Istasyon ng delivery. Pinuno ng istasyon.
Zhao Qingtian. Pinuno ng istasyon ng delivery. Ano naman kung inaapi ko siya? Alam mo ba ang mga patakaran ng kumpanya? Anong mga patakaran? Sa aking teritoryo. Ang aking mga patakaran ay mga patakaran. Kahit na dumating ng Diyos, hindi ito papayagan. Kaya't makinig ka ng mabuti. Ako si Chen Tao. Ang tatay ko ay si Chen Kejen. Ikaw ay anak ni tagapamahala Chen. Ginoong Chen. Ginoong Zhao, ang pinuno. Ano ang dapat gawin? Naiintindihan mo ba? Ikaw, cute na bata na hindi marunong sa mga patakaran. Ang paglabag sa mga patakaran ay nakasakit kay Ginoong Chen. Hawakan mo siya para sa akin. Kayo'y naglakasloob na magkasabuatan. Baliwalain ang mga patakaran ng kumpanya. Ang kumpanya ay nasira dahil sa mga kamay ninyo. Naglakasloob ka pa. Hey! Anong? Ano? Ang binatilyong Ginoo ay darating at hindi dapat magutom. Magtrabaho sa tag-init. Hindi ninyo itinuturing na tao ang mga rider. Walang sino man ang dapat umasa ng mabuti. Namang bully sa aking anak. Walang sino man ang dapat umasa ng mabuti. Ikaw. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo na ang binatilyong Ginoo ng ating grupo ay darating para magtrabaho sa tag-init. Sagutin ang sinabi ni tagapamahala Chen. Totoo iyon. Napakabuti. Kaya't ang aking tatay ay magkakaroon ng pagkakataon na mapromote at tumaas ang sahod. Sabihin ko sa iyo, kailangan mong ipaalam ito. Dapat ipaalam sa lahat. Kapag may balita tungkol sa binatilyong Ginoo, agad na ipaalam sa akin. Sino mang mambuli sa binatilyong Ginoo, pagsisihin niya ang kanyang ginawa. Oo, agad akong pupunta upang ipaalam sa lahat. Ang aking tatay ay mapromote at tumaas ang sahod. Kaya't ako na ang magiging manager. Tagapamahala Chen. Anong itsura ng binatilyong Ginoo? Hindi rin namin alam. Paano kung magkamali ng pagkilala? Ayos lang iyon. Tatay ko, may larawan ng binatilyong Ginoo. Pinapagawa ko sa kanya na ipadala sa akin. Sinasamantala ninyo ang inyong kapangyarihan. Ang tatay mo ay hindi kailanman magkakaroon ng promosyon at dagdag na sahod. Naglakasloob ka pang questionin ng tatay ko. Saktan mo siya. Chen Tao. Hindi kita palalampasin. Saktan. Saktan ng todo. Ang pakiramdam niya sa akin. Bakit parang napakapamilyar? Ay. Dumating na ang larawan. Kuya Chen. Bilisan mo, tingnan mo. Ito. Ito. Ang taong nasa larawang ito. Bakit ang liit? Hindi ko makita ng maayos. Hey, tatay. Ang larawang ito ng binatilyong Ginoo na ipinadala mo ay sobrang liit. Wala bang harapang larawan ng binatilyong Ginoo? Ikaw, cute mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Akala mo ba ang larawan ng binatilyong Ginoo ay parang mga luma at sira-sirang repolyo sa kalsada? Basta gusto mo, makakakuha ka ba? Hindi. Pero, tatay, ito. Ang larawang ito ay kinuha ko sa panganib. Nang maaring matanggal sa trabaho, ay print mo ito para sa akin. Araw-araw ay nagdarasal at nananalangin. Ganon lang. Abala ako. Laban. Kayo ay talagang nagmamalabis sa inyong kapangyarihan. Pagsasamantala sa kapangyarihan. Tama ka. Pero sino ang magpigil sa akin na ang tatay ko ay manager? Anong gusto mong ipagawa sa iyo? Ito ang mga patakaran. Kung ako ang tagapangulo ng grupo, maaari ko rin kayong bulihin. Oo nga. Kung ikaw ang tagapangulo ng grupo, kahit ipain mo sa akin ng dumi, okay lang. Sayang. Ikaw ay isang maliit na delivery sa bisikleta lamang. At ang tatay ko ay manager. Saktan. Saktan mo ako ng todo. Chen Tao, maghintay ka sa akin. Dumating na ang tagapangulo ng grupo. Pababayaan kitang magbayad ng halaga. Ha. Ang tatay ko ang pinakapinahahalagahan ng tagapangulo ng grupo. Kung siya ay darating, ano ang magagawa niya sa akin? Ang tagapangulo ng grupo ay hindi magpapahalaga sa mga katulad ng tatay mo. Imposible. Ikaw, maliit na cute. Talaga namang ikaw ay isang maliit na hindi matitinag na insekto. Ako, ay batang lalaki. Hindi ka naniniwala, di ba? Kaya't patunayan ko sa iyo. Nakita mo ba?
Numero ng telepono ng tagapangulo ng grupo. Ibinigay sa akin ng tatay ko. Kahit anong halaga ay hindi ko makuha. Hindi nakakagulat na si Chen Xiao. Ang galing. Maliit na cute. Pakinggan mo ng mabuti. Magandang araw. Ang user na iyong tinawagan. Sa kasalukuyan ay hindi maabot. Pakisuyo, tawagan mo ulit mamaya. Binatilyong Ginoo Chen. Bakit hindi sumasagot ang tagapangulo ng grupo? Oh, alam ko na. Tagapangulo ng grupo. Siguradong abala siya. Ay oo. Siguradong ganito nga. Ang tagapangulo ng grupo nga. Pinakamayaman sa mundo. Siguradong nasa ilang daang palapag siya ngayon. Sa mga mataas na gusali. Nagmamasid at naguutos. Nagbibigay ng mga tagubilin. Anak, dapat nandoon siya sa unahan. Bilisan mo. Dahan-dahan ka lang. Ang bilis naman. Matagal na tayong naghahanap nito. Bakit hindi pa rin natin mahanap ang anak? Matandang lalaki. Ang anak namin. Baka may nangyaring masama. Sino ang may lakas ng loob na saktan ng anak ko? Papabagsakin ko sila. Sino ang mga api sa pamangkin ko? Siguradong magbabayad siya ng mahal. Akala ba nila ay madali lang ang Dragon Guard? Kahit na ganito ang sinasabi. Pero ang anak namin na si Jingshan. Mula pagkabata ay tahimik. Hindi pa rin ako mapakali. Oo nga. Tatawag ako para makumpirma. Kanino itong hindi nasagot na tawag? May kinalaman ba ito sa anak? Batang lalaki. Sayang. Walang pagkakataon na makita mo. Nakipag-usap ako sa tagapangulo ng grupo. Nakakonekta na. Dapat kang magsisi. Nagsasabi ka pa sa harap ni Binatilyong Ginoo. Walang hiya ka, di ba? Halika rito. Tawagan mo ako. Chen Tao. Siguradong ipapabayad kita. Ha. Sinasabi ko sa iyo. Maliban kung ang tatay mo ay tagapangulo ng grupo. Kung hindi, sa kumpanyang ito, sino ang makakapagpabayad sa akin? Tumawag ang tagapangulo ng grupo. Cute na bata. Ipakita mo sa akin ng maayos. Hello, tagapangulo ng grupo. Ako ito. Ako si Chen Tao. Tatay. Napakabuti. Siya ang tatay ko. Patahimikin mo siya. Takpan mo ang bibig niya. Hinahanap ko ang anak ko. Sino ka? Hinahanap ang anak. Iyon. Tagapangulo ng grupo. Ako ito. Ako si Chen Tao. Iyon, ilang taon na ang nakalipas. Naghatid ako sa iyo ng tsaa. Naalala mo pa ba? Chen Tao. Oo. Iyon. Ang tatay ko ay si Chen Kejen. Oo. Hindi kayang magutom ng manager ng delivery. May alaala. Matandang lalaki. Kilala mo ba itong si Chen Kejen? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Siya ba hindi ang aking empleyado? Maging magalang ka na lang. Kung hindi, malalaman ng anak, hindi rin siya magiging masaya. May katwiran. Hoy, naghahanap ako ng anak ko ngayon. Alam mo ba kung nasaan ang anak ko? Tugon sa sinabi ng tagapangulo. Iyon. Oo, Binatilyong Ginoo. Wala pa akong natagpuan sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Kapag may balita ako tungkol sa Binatilyong Ginoo, agad kitang ipapaalam. Itay. Hoy. Gusto mo pang kilalanin ang tagapangulo bilang ama. Gusto ko ring kilalanin ang tagapangulo bilang lolo. Wala akong pagkakataon. Ang tagapangulo ay aking ama. Aking ama. Ang tagapangulo ay aking ama. Aking ama. Ikaw, maliit na kaakit-akit. Sa tingin mo, kaya mong magpanggap na tayo'y Binatilyong Ginoo. Si Chen Xiao. Huwag na huwag siyang palampasin. Itong maliit na kaakit-akit. Naglakaslog na magpanggap na Binatilyong Ginoo. Kung ibibigay siya sa tagapangulo, siguradong makakapag-promote at makakapagtaas ng sahod ang aking ama. Maliit na kaakit-akit. Ang pamilya ng aming Binatilyong Ginoo ay kilalang kilala. Sa tingin mo, kaya mo bang ihambing ang iyong sarili sa aming Binatilyong Ginoo? Ang tagapangulo ng grupo ay tatay ko. Hindi ako nagpapanggap. Akala mo ba bobo ako? Ang pamilya ng aming Binatilyong Ginoo ay kilalang kilala. Isang salita lang ang makakapagpasya. Ang kapalaran ng buong Yuncheng.
Kung talagang ikaw ay binatilyong Ginoo, paano ka naging isang maliit na rider? Kahit na ako ay isang rider, pwede niyo na lang akong bullayin. Tama ang sinasabi mo. Ang tatay ko ay tagapamahala. Kung sino ang gusto nilang bullayin, yun ang kanilang bulyon. Ano ang magagawa mo sa akin? Sobrang pang-aapi. Gusto kong magkaproblema kayong lahat. Ito ay tawag mula sa anak. Sagutin mo na, sagutin mo na. Hello, anak, tay, ako, ikaw, hello, hello. Ayos ka. Gusto mo pang tumawag para magpatawag, di ba? Akala mo ba madadaya kami? Ikaw, maliit na cute. May lakas ka pang lumaban. Mukhang hindi ka masyadong sinaktan. Saktan. Saktan ng todo. Maliit na cute. Hindi ko kayo palalampasin. Anak, hello, hello, hello. Hindi maganda. Mula sa, siguradong anak namin yan. Anong nangyari? Ano? Sino ang may lakas na bullayan ng anak ko? Hindi ko siya palalampasin. Akala mo ba ang siyam na pamilya ko ay mahina? Sino ang may lakas na mangbuli sa aking pamangkin? Tiyak na ipapabayad ko siya ng mahal na halaga. Lahat ng tao sa Shenlang Wei. Agad akong palibutan. Hindi ako magugutom. Gusto kong makita kung sino ang cute na iyon, na may lakas na mangbuli sa aking pamangkin. Lahat kayo, umalis na. Umalis. Kayo mga cute, sumugod kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Ano ang nangyari? Bakit ganito ang anyo ng langit? Tiyak na may malaking nangyari. 10 taon na ang nakalipas. May nangbuli sa binatilyong Ginoo ng grupo. Tagapangulo ng grupo. 9 na pamilya. Hari ng digmaan at ang punong lungsod ng Yuncheng. Sabay-sabay silang kumilos. At nagkaroon ng ganitong sitwasyon ngayon. Mayroon bang tao na nakasakit sa binatilyong Ginoo? Tiyak na ganito nga. Hindi ko alam kung sino na may lakas ng loob. Takot ako. Siya sa hinaharap. Siya sa hinaharap sa buong Yuncheng. Ay mahihirapan na. Talagang cute siya. Na nakasakit sa binatilyong Ginoo. Kahit na mabasak ang kanyang libingan, karapat-dapat lang. Tulad ng bulag na ito. Para siyang cute na hindi marunong sa mga alituntunin. Masyadong maganang parusa kung papatayin siya. Pagsuntok. Malupit na pagsuntok. Makikipaglaban ako sa inyo. Binatilyong Ginoo. Ginoong Chen. Maliban kay Ginoong Chen. Bitawan mo ako. Ayos ka, cute na ito. Maglakas loob na lumaban sa nakatataas. Nahawakan na. Pagsuntukin mo ako ng malupit. Ginoong Chen, okay ka lang ba? Maglakas loob na suntukin ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako basta-basta. Lumapit ka sa akin. Ang tatay ko ay manager. Isang maliit na delivery sa bisikleta. Nasa kumpanya ako. Kung hangin ang kailangan, may hangin. Kung ulan ang kailangan, may ulan. Maglakas loob kang suntukin ako. Nahawakan na siya. Naayos na ang pagkakahawak. Umalis ka na. Babangga ako. Babangga ako at papatayin ka. Ano ang nangyari? Anak na lalaki. Pamangkin na lalaki. Sila ang tagapangulo, at ang hari ng digmaan. Punong lungsod ng yun. Ang batang amo ba ay inaapi? Paano makakapunta ang tagapangulo? Anak na lalaki. Pamangkin na lalaki. Ano? Ama at ina. Ako ito. Agad na pigilan siya. Ikaw, maliit na kaakit-akit. Hindi kita kayang patayin, di ba? Ano ang ginagawa ninyo? Huminto ka. Nakilala ko na ang tagapangulo. Ikaw si Chen Tao. Oo, ako nga. Tagapangulo. Ako nga si Chen Tao. Naghatid na ako sa iyo ng tsa dati. Hindi ko alam na nandito ang kagalang-galang na pagdating ng tagapangulo. Patawad, patawad. Ikaw, maliit na kaakit-akit. Ang anak ko ay nagtatrabaho dito sa bakasyon.
Naglakaslog kang mga api dito. Ang anak ko ay hindi makatiis sa mga ganitong bagay. Sa tingin ko, seryoso kayo. Pinapahirapan ninyo ang anak ko. Ganun ba? Hindi ninyo nirerespeto ang pamangkin ko. Akala ninyo, ako bilang punong lungsod, ay madaling apihin. Sa tingin ko, hindi niya alam. Ang lakas ng 100,000 tagapagtanggol ng Shenlong. Inuusig. Napakalaking kawalang katarungan. Ang cute na batang ito. Siya ay isang tagapaghatid. Hindi lamang siya. Sinisira ang reputasyon ng ating kumpanya. Siya rin ay may lakas ng loob na insultuhan ng ating batang amo. Siya talaga ay may lakas ng loob na insultuhan ng aking anak na lalaki. Pamangkin na lalaki. Anong lakas ng loob? Tatay. Nanay. Anong lakas ng loob? Ang aking anak na lalaki. Pero siya ay isinilang ko pagkatapos ng 10 buwan. Hindi ko nga kayang sabihin kahit isang salita sa kanya. Siya talaga ay may lakas ng loob na insultuhan ng aking anak na lalaki. Ang galit ng aking siyam na pamilya. Kaya ba niyang tiisin ito? Agad na ay lockdown ng buong yun. Huwag na huwag siyang makakaligtas. Agad akong pupunta upang ipunin ang aking 100,000 tagapagtanggol ng Shenlong. Kailangan niyang malaman kung ano ang magiging resulta ng kanyang ginawa. Ikaw, agad na hanapin mo sa akin ang kanyang pamilya. Gusto kong talagang tingnan kung paano naging mga magulang siya. Nag-aral ng ganitong anak na hindi marunong rumispeto. Ay oo. Tagapangulo, huwag na huwag siyang palampasin. Kung hindi, kung ito ay kumalat, baka isipin ng iba. Ang aming batang amo ay madaling maapi. Nanay at tatay. Ako si Jingshan. Ikaw. Dumating na ang tagapangulo. Agad-agad, tumahimik ka na. Kung hindi, magkakaroon ng problema. Gagawin kong masama ang pakiramdam mo. Shen Tao. Hindi kita palalampasin. Ano bang sinasabi ng taong ito? Ano ang pakialam natin sa sinasabi niya? Darating na ang aking 100,000 tagapagtanggol ng Shenlong. Ininsulto ang aking pamangkin. Hindi dapat siya magkaroon ng magandang kapalaran. Kailangan kong bigyan ng aking pamangkin ng katarungan. Ay, matandang lalaki. Ang likod na ito. Bakit parang si Jingshan? Masama. Tatay. Masama. Tagapangulo. Ang taong ito ay isang maliit na tagapaghatid. Mas mabuting huwag ka nang tumingin. Ang panonood ay makakaapekto sa iyong magandang araw. Sige na, kalimutan na. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mahanap ang aming anak na lalaki. Hindi dapat siya magdusa sa labas. Siya ay isang mangangabayo lamang. Hindi rin madali. Kayo, agad-agad, dalhin siya sa ospital. Ay, pupunta na ako ngayon. Ang mga ito ay maliliit na problema lamang. Pupunta ako sa pamangkin. Iyan ang pinakamahalaga. Ang aking pamangkin na lalaki. Mula pagkabata, hindi siya nakaranas ng hirap. 1 oras na huli sa paghahanap. Kaya't 1 oras na dagdag na pagdurusa. May katwiran ka. Tagapangulo, kayo ba ay okay? Wala. Maaaring na-expose sa araw. Ay nako, ikaw. Lumabas lang ng kaunti at hindi na makatiis. Ang anak namin. Kung talagang may nangyari, paano ako mabubuhay? Sakit. Pakawalan mo na. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mo akong tulungan na mahanap ang aking anak. Kung hindi kita patatawarin. Nag-aalala din ako sa anak, hindi ba? Kung hindi mo mahanap ang aking pamangkin. Siguradong ipaparanas ko sa iyo ang lakas ng aking 100,000 tagapagtanggol ng Shenlong. Kung may nangyaring masama sa kanya, hindi rin kita patatawarin. Ano pa ang hinihintay ninyo? Agad, dalhin ninyo ang taong ito sa ospital. At agad na alamin ang balita tungkol sa aking anak. Ngayon na. Tagapangulo. Ang aking tagapangulo. Hindi ko alam na nandito ang kagalang-galang na pagdating ng tagapangulo. May pagkukulang sa malugod na pagtanggap. Pakiusap, patawarin niyo po ako, tagapangulo. Tatay, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Ako. Ito. Anong nangyayari dito? Ang taong ito. Hindi lang siya nagtatanong sa inyo. Naglakaslog pa siyang insultuhan ng ating batang amo. Anong naglakaslog na insultuhan ng batang amo? Ang taong ito. Siya. Siya.
Tatay. Siya. Anong nangyari sa kanya? Ang taong ito, naglakasloob na insultuhan ang batang amo. Huwag na huwag mo siyang palampasin. Ang laki ng hininga mo. Natakot kami ng labis. Tagapangulo, pakiusap, ibigay mo sa akin ang taong ito. Siguradong ipapaalam ko sa kanya. Ano ang kapalit ng pag-insulto sa batang amo? Sige na. Huwag mo nang ulitin ang mga salitang ito. Nasabi na ito ng maraming beses. Ang pinakamahalaga ngayon ay agad na mahanap ang aking anak na lalaki. Narinig mo ba? Aking kawawang anak na lalaki. Nasaan ka ba talaga? Oy, ikaw na taong ito. Masasabi ko sa iyo, kung hindi natin mahanap ang aming anak na lalaki ngayon, magpapakamatay ako para ipakita sa iyo. Sige na. Bakit ka pa naguguluhan? Bakit hindi mo pa hinahanap ang aking anak na lalaki? Ikaw. Ikaw ang manager na hindi mabusog, di ba? Sasabihin ko sa iyo anak na lalaki ko, ay nagtrabaho dito bilang summer job. Ikaw ngayon, kung hindi mo ako matutulungan na mahanap ang anak ko, gagawin kong mahirap ang sitwasyon mo. Mga Ginoo, pakisuyo, kalmayin ninyo ang inyong galit. Huwag kayong magalit, pakiusap. Nanay. Mga Ginoo, nanumpa ako. Talagang hindi ko alam ang kinaroroonan ng batang amo. Wala akong kinalaman dito. Mga Ginoo, kalmayin ninyo ang inyong galit. Kalma. Ngayon, ang anak ko ang nagdurusa. Paano mo ako mapapakalma? Itinuturing kong mas mahalaga pa sa buhay. Hindi ko siya mahanap. Magpapadala ko ng tao para tingnan kayo. Sa isang utos ko, 100,000 tagapagtanggol ng Shenlong. Agad silang papasok sa lungsod. Tagapangulo, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na ibabalik ko ang batang amo. Personal kong hahanapin siya para sa iyo. Oo, tagapangulo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige na. Sa ngalan ng inyong pag-aalala sa aking anak, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sa loob ng 1 oras, kailangan ninyong mahanap ang anak ko. Narinig mo ba? Bilisan mo. Salamat, tagapangulo. Pakiusap, tagapangulo, huwag kang mag-alala. Tiyak na gagamitin ko ang lahat ng paraan. Hanapin mo ang batang amo. Huwag nang magatubiling pumunta. Biyaya, pumunta ka na ngayon. Tagapangulo, ang hitsura ng batang amo ay mahalaga. Maari bang makakahanap tayo? Sakto, mayroon akong larawan dito. Airways. Sakto, mayroon akong larawan dito. May balita na. Siguradong balita ito tungkol sa anak na lalaki. Tingnan mo na. Ito ba ay balita tungkol sa anak? Hindi. Hindi ito balita tungkol sa anak. Aking kawawang anak na lalaki. Nasaan ka ba talaga? Ayos na. Huwag nang umiyak. Walang masamang mangyayari sa anak. Tama. Siguradong magiging ligtas siya. Kayo, nakita niyo na ba? Nakita ng malinaw. Ang ating batang amo. Talaga. Magandang tao. Kaakit-akit ang anyo. Parang bulaklak sa gitna ng hardin. Siya ang pinakamaganda sa lahat. Dahil nakita na ng malinaw. Bakit hindi pa tayo magmadali? Ibalik mo siya sa akin. Ipabatid ito. Hanapin ang batang amo sa buong lungsod. Natanggap. Tagapangulo. Inutusan ko na ang lahat ng mga mangangabayo sa lungsod upang hanapin ang batang amo. Ganito. Kung maibabalik niyo ang anak ko, bibigyan ko kayo ng 10,000 piso bilang gantimpala. Salamat, tagapangulo. Tagapangulo, masaya ka ba sa ganitong sitwasyon? Maganda, maganda. Basta't makahanap tayo ng aking anak na lalaki. Bibigyan ko kayo ng promosyon at dagdag sahod. Salamat, tagapangulo. Tagapangulo, ang cute na ito ay nainsulto ang batang amo. Siya nga ang cute na hindi makapasok. Oo nga, ang kanyang ama ay isang pulubi. Ang kanyang ina ay isang singer sa bulwagan ng sayaw at awit. Napakababa. Singer sa bulwagan ng sayaw at awit. Talagang walang silbi. Pinapahiya ang aming mga babae. Totoo ang sinasabi ninyo. Totoo. Siguradong sigurado. Maaaring patunayan ito ni Ginoong Zhao. Siya si Ginoong Zhao. Oo, 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 oo. Totoo nga. Hindi lang ang kanyang mga magulang. Pati na ang kanyang pangalawang tiya at pangatlong tiya. Lahat sila ay hindi mabubuting tao. Hindi ko akalain na siya ay ganitong tao. Pinakamainit ang ulo ng aking anak na lalaki sa ganitong tao. Talagang ito ay, ang dragon ay nagbubunga ng dragon, ang phoenix ay nagbubunga ng phoenix. Ang anak ng daga ay maghuhukay ng lungga. Para sa akin, kayang makabuo ng ganitong anak.
ang kanyang mga magulang. Hindi rin naman ito magandang bagay. Totoo. Ang pamangkin ko ay likas na mabait. Hindi niya kayang makita ang ganitong tao. Tama. Kung nandyan ang pamangkin ko, siguradong magagalit siya. Ang mga Ginoo ay huwag mag-alala. Ngayon din ay aalisin ko ang cute na ito. Ilalayo ko siya. Tagapangulo, malapit dito ang ating istasyon. Kung hindi, magpahinga muna kayo sandali. Kapag may balita tungkol sa batang amo, agad ko kayong ipapaalam. Mabuti na rin ito. Oo, Tagapangulo, dito po kayo. Hindi ba't sinabi mong dumating na ang Tagapangulo? Patay na ako, di ba? Bakit nandito pa ako ngayon? Nanay, tatay. Nanay, tatay. Protektahan ng Tagapangulo. Hadlangan siya. Pumunta ako sa iyo. Tagapangulo, okay ka lang ba? Wala. Na. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Mukhang nabangga siya sa ulo. Naglakas-loob ka pang saktan ng Tagapangulo. Saktan mo siya. Sandali. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba nakita na siya ay nasaktan na ng ganito? Ginang, siya. Huwag nang magsalita. Ako ay doktor. Tulungan ninyo siyang bumalik sa istasyon. Ako na ang tutulong sa kanyang gamutin. Ginoo, ang cute na ito. Hindi siya mabuting tao. Bakit mo siya tinutulungan? Tumahimik ka, ano man ang mangyari. Ngayon, isa na namang buhay ang nakataya. Kung malaman ng anak ko, kung hindi ko siya tutulungan, siguradong hindi niya ako mapapatawad. Oo. Kung talagang gagawin natin ito, siguradong magagalit ang anak ko. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tulungan siyang umalis. Oo. Dalhin na. Lahat kayo, lumabas na. Gagamutin ko na siya. Ano bang nangyayari dito? Bakit biglang nawalan ng kuryente? Ikaw, ang cute mo. Ano bang nangyayari? Nasa iyong istasyon ito. Paano biglang nawalan ng kuryente? Ikaw, hindi ka marunong. Palpak ka sa lahat ng bagay. Hindi mo ba kayang ayusin ang simpleng bagay na ito? Gusto mo bang magpatuloy bilang istasyon na pinuno? Pasensya na. Tagapangulo, Ginoo at Ginang. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Siguradong may sira ito. Agad akong maghahanap ng tao para suriin. Wala ring kuryente dito sa bahay. Hindi na rin maaring gawin ang operasyon. Lumabas tayo at magpahinga ng kaunti. Hindi pwede iyon. Ang anak natin ay likas na mabait. Tayo bilang mga magulang. Hindi rin tayo dapat magkulang. Napakaliit ng silid na ito. At saka, kulang sa liwanag. Kayo, lumabas na kayo. Oo, tama. Tama ang sinabi ng asawa ko. Lumabas muna tayo. Kagalang-galang na pagdating, Tagapangulo. Nanay. Nakakagulat. Sobrang sakit ng dibdib ko. Bakit kapag nakita ko siya, parang, ay, anak. Lumipas. Nanay, okay ka lang ba? Anak na lalaki. Wala namang masama si nanay. Nanay, tuwing may konting sugat ako, ganito ka na lang kasakit. Kung sakaling may mangyari sa hinaharap, ano ang gagawin mo? Anak, paano naman papayagan ni nanay na may mangyari sa iyo? Kahit na may mangyari, siguradong mauuna si nanay sa iyo. Nanay. Parang. Nanay. Oh, kawawa kong anak. Nasaan ka ba talaga? Naghihirap ako. Ina. Tagapangulo, mga Ginoo, ito ang inihanda kong dekalidad na tsaa, para sa inyong lahat. Tingnan mo na lang.
Matagal na ang lumipas. Hindi ko pa natagpuan ang anak ko. Ngayong araw, wala kayong maibigay na paliwanag. Tatanungin ko kayo. Akala nyo ba madali akong takutin bilang tagapagtanggol ng Shenlong? Mga Ginoo, kalmayin nyo ang inyong galit. Bigyan nyo kami ng kaunting oras. Siguradong matatagpuan namin ang batang amo. Tagapangulo, ikaw, cute na bata. Patuloy mo akong niloloko. Sinasabi ko sa iyo, ang anak ko ay nagtrabaho sa tag-init dahil sa hindi niyo siya mabusog. Kaya nangyari ang insidente. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi kita palalagpasin. Narinig mo ba? Dahil ang batang amo ay nagtrabaho sa hindi namin mabusog. Sa tag-init, siguradong walang mangyayaring masama. Oo, hindi kami mabusog. Palagi na itong namumuna sa larangan. Siguradong walang tao nagagawa ng masama sa batang amo. Ang mga salitang ito ay totoo. Tiyak na totoo. Oo, oo, oo. Dahil ito, sa mga patakaran na itinakda ni Ginoong Chen, iba't ibang mga regulasyon, ang kumpanya ay umuunlad na, ang ibang mga kakumpetensya, lahat ay labis na naiinggit. Sige, kung ganun, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ko mahanap ang anak ko sa pagkakataong ito, tatanungin ko kayo. Salamat, Tagapangulo. Sige, tumayo na kayong lahat. Tagapangulo, ang cute na iyon ay walang ginagawang masama. Hindi siya gagawa ng masama sa asawa ng Tagapangulo. Anumang kalokohan. Nagbibiruan ka. Ang asawa ko, hindi rin siya basta-basta. Ina, aking kawawang anak na lalaki. Nasaan ka ba talaga? Naghihirap ako. Ina. Boses ng anak na lalaki. Hindi maganda, bilisan mo. Tapos na, tapos na. Lahat ng ito ay tapos na. Hindi maganda. Bilisan mo. Ay nako, tapos na, tapos na. Tapos na. Lahat ng ito ay tapos na. Ama, ano ang gagawin natin? Ako, Ginoong Chen. Hindi ako nagkakamali, di ba? Paano ko malalaman? Ayaw mamatay. Pumasok ka na agad. Ay, tatay, ina. Ano ang balak mo? Nandito ako para gamutin ka. Ina, ako ay... Anong ginagawa? Asawa. Kamusta? Wala namang masama, di ba? Wala. Ikaw na tao. Nangahas kang saktan ng asawa ng Tagapangulo. Bakit ang taong ito ay lumalapit sa akin? Nakikita ko siya sa ganitong paraan. Lalo akong nahihirapan. Masamang tao. Talagang ikaw ay kumain ng pusong mabangis at matapang ka. Saktan mo siya. Saktan. Sandali. Matandang tao. Ang pakiramdam ng taong ito ay pamilyar. Nararamdaman ko. Para bang ang ating anak ay nandyan. Matandang tao. Ang pakiramdam ng taong ito ay pamilyar. Nararamdaman ko. Para bang ang ating anak ay nandyan. Ina. Ay nako, asawa. Ang ating anak ay napakamabait, napakamaunawain. Paano siya magiging ganun? Talaga, ang aking pamangkin ay napakabuti. Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? Oo nga, ate. Sa dilim na ito, wala tayong makikita. Kung sakaling siya ay muling gumawa ng masama sa iyo, ano ang gagawin natin? Oo. Asawa ng Tagapangulo. Sigurado ka ba? Mukhang may nakikita kang ilusyon. Ako at ang batang ito ay magkaklase sa kolehiyo. Napakababa ng kanyang pagkatao. Kung siya ay batang amo, hindi ko ba siya makikilala? Oo. Ang taong ito. Sa paaralan, siya ay nagnanakaw at nagkakalat. Nangaabala ng mga kaklase na babae. Lahat ng masamang bagay ay ginawa na. Siya at ang kanyang mga magulang. Wala sa kanila ang mabuti. Paano siya magiging batang amo? Oo. Asawa, makinig ka. Sinasabi nila lahat ito. Nakikita ko na ikaw. Sobrang nag-aalala ka sa ating anak na lalaki. Huwag kang mag-alala. Wala namang mangyayari sa ating anak. HMM. Dapat ganito. Ang kanyang ina ay nag-aalaga sa bulwagan ng sayaw at awit. Imposible na siya ang aking anak. Nanay. Ay. Pumunta ka sa impyerno. Naglakas-loob ka pa. Gumawa ng masama sa asawa ng tagapangulo. Saktan. Saktan mo siya ng todo.
Tulad ng ganitong mababang pagkatao. Ibigay mo sa akin ang kanyang ID. Gusto kong makita. Sino ba talaga? Ay, kagalang-galang na punong lungsod. Ang taong ito ay puno ng malas. Huwag naman sanang makaapekto sa iyong kalooban. Oo, kagalang-galang na punong lungsod. Alam ko na siya ng lubos. Sa tingin ko, wala namang dahilan para dyan, di ba? Hindi pwede. Bilang punong lungsod ng yun, tiyak na hindi pinapayagan. Ang ganitong mga taong gumagawa ng krimen ay hindi dapat umiral. Bigyan mo ako ng kanyang ID. Hanapin mo ang buong pamilya niya. Gaya ng taong ito, ang kanyang pamilya. Siguradong hindi sila mabubuting tao. Sakto lang sa kanyang ID. Kunin mo ang pugad ng magnanakaw na ito. Isama na lahat. May katwiran. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at hanapin. Hanapin, hanapin, hanapin. Tagapangulo. Siya. Wala siyang dala. Wala nga. Chen Tao. Makikipaglaban ako sa iyo. Ay. Chen Xiao. Pupunta ako sa iyo. Chen Xiao. Okay ka lang ba? Ang taong ito. Naglakaslog ka pang lumaban, ha? Saktan mo ako. Ay nako. Sige na, okay na. Ay drag mo ang taong ito palabas. Nakakainis siya dito. Ay oo, oo nga. Yung tagapangulo na iyon. Kasing paaralan ko siya. Ipapaalam ko na sa guro ng paaralan. Tawagan ang kanyang mga magulang. Bilisan mong tawagan. Ay drag siya palayo. Ngayon, gusto ko lang mahanap ang anak ko. Ang taong ito ay nandito lang. Maingay. Nakakabingi, sumasakit ang ulo ko. Oo, bilisan mong ipapunta ang kanyang mga magulang para kunin siya. Para hindi makita ng pamangkin ko. Gusto kong makita. Anong klaseng mga magulang? Ang makakapagpalaki ng ganitong anak. Sige, sige. Kaya tatawag na ako ngayon. Hello. Ako si Chen Tao. Chen Tao, oo. Mayroon bang problema? Itong si Li Jingshan. Sa istasyon ng mga rider. Nakipagtalo sa chairman ng Jinglong Group. Nag-away sila. Ano? Ang estudyante ko ay nagkaroon ng problema sa labas. Malala ba? May nasaktan ba? Huwag ka nang magaksaya ng oras. Okay. Agad na tawagan ng kanyang mga magulang. Dalhin ang tao. Chairman, tinawagan ko na ang guro. Tatawag siya mamaya. Sa kanyang mga magulang. Magaling ang ginawa. Oy, ang guro ng anak ko ang tumawag. Sin Thomas. Tingnan kung ano ang sasabihin. Chairman, narehistro ang simbolong tatakpang kalakal. Tingnan mo, tingnan mo. Tahimik. Kung sino man ang makikialam. Nakikipag-usap ako sa guro ng anak ko. Gusto kong makita ang mangyayari sa inyo. Guro, hello. Hello. Magsalita. Sila ba ang mga magulang ni Li Jingshan? Hello. Magsalita ka naman. Ano bang nangyayari sa mga magulang ni Li Jingshan? Ang anak ko ay nagkaroon ng ganitong malaking problema. Hindi pa rin makontak ang telepono. Paano ka nagiging magulang? Naalala ko na may backup na telepono. Hello. Si Li Tailong ba ito? Oo. Ako si Li Tailong. Anong may tutulong ko? Ako ang guro ng anak mo. Nagkaroon ng insidente ang anak mo sa istasyon ng mga rider. Magmadali ka at tingnan kung ano ang nangyari. Ano? Ang cute na ito. Maghapon ay nasa labas lang siya at nagdudulot ng gulo. Bakit hindi siya mamatay? Hello, guro. Guro, magsalita ka naman. Hindi naman siguro nagkaroon ng problema ang pamangkin ko. Ang pamangkin ko ay palaging mahusay sa pag-aaral at asal. Bihira lang tumawag ang guro. Hindi naman talaga nagkaroon ng problema, di ba? Nagkaroon ng problema ang binata. Ano ang gagawin natin dito? Tay, binata. Siya ang paborito ng chairman. Sinasabi mong nagkaroon ng problema ang binata. Magiging magulo ang buong Yuncheng. Hindi maganda. Tapos na. Hindi maganda. Anong nangyari sa misis? Nanay, masakit ang dibdib ko. Mag-ina ay may koneksyon. Hindi naman siguro ang anak natin. Mukhang may nangyaring masama. Kaya ka nagkakaroon ng sakit sa dibdib. Itay, inay. Konting bata. Nasugatan ng binata. Ito. Itay. Kung nasugatan ng binata, hindi ba tayo sisihin ng chairman? Matandang lalaki. Bilisan mo. Bilisan mong hanapin ang anak namin.
Siguradong nasa panganib ang anak namin. Ikaw, cute na bata. Bakit ang tagal na? Wala pang nakitang pamangkin ko. Dito na wala ang pamangkin ko. Kung may nangyaring masama sa kanya, kayo ang tinatanong ko. Chairman, kalmayin mo ang sarili mo. Kalmayin mo. Paano ako magiging kalmado? Ang anak ko ay kasalukuyang nasasaktan. Ano ang ginawa ninyo? Paano ninyo ako ginagarantiyahan? Hanapin ang anak ko sa loob ng 1 oras. Tingnan mo kung anong oras na. Gaano nakatagal? Nasaan ang tao? Nakita ko ang ilan sa kanila. Hindi rin sila mabubuting tao. Hintayin mong dalhin ko sila pabalik. Siyasatin silang mabuti. May tao. Nagkamali kami. Pakiusap, huwag ninyo kaming dalhin. Chairman, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nabigyan na kita ng pagkakataon. Paano mo ginawa yun? May tao. May tao. Narito. Dalhin mo sila sa akin. Oo. Ay, hindi. Chairman, hey. Pakinggan mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako mismo ang hahanap sa binata. Siguradong ibabalik ko siya sa iyo ng buo. Ibalik. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Ano ang gagawin kung hindi maibalik ang tao? Kung hindi maibalik, dadalhin ko ang aking ulo para makilala. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ko mahanap ang aking anak, papakita ko sa inyo. Bilisan mo. Pupunta na ako. Ay, asawa ko. Walang anuman, mag-relax ka. Sila ay pupunta na para maghanap. Ang ating anak ay umalis. Hindi pwede. Masakit pa rin ang dibdib ko ngayon. Ang anak natin. Siguradong may nangyaring masama. Hindi ako mapakali. Ginoong General. Ang Dragon Guard ay kumikilos sa buong lungsod. Kahit na ibagsak ang buong Yuncheng. Kailangan kong mahanap ang aking pamangkin. Pakiusap, huwag mag-alala, Ginoong General. Hindi ko mahahanap ang binata. Nangako ang Shenlang Guard na hindi ibabalik. Diyos ko, hindi ako naniniwala sa tadhana. Pero sa pagkakataong ito, pakiusap. Kailangan kong mahanap ang aking pamangkin. Pakiusap. Hindi ako mapakali. Kailangan kong ipaalam sa siyam na malaking pamilya. Tulungan niyo akong maghanap ng tao. Itay. Inay. Bilisan niyo, protektahan ng chairman. Gusto ng taong ito na saktan ng chairman. Bilisan niyo, protektahan ng chairman. Saktan niyo ako. Ayos ka, cute na bata. Kumain ka ba ng puso ng oso at tapang ng leopardo? Paano ka nagkaroon ng ganitong cute na bata? Hintayin mo na dumating ang mga magulang mo. Kailangan kong sirain ang mga matandang buto. Itay. Inay. Sino ang tinatawag niyang itay at inay? Hindi ko alam. Dapat alam niya. Dumating na ba ang mga magulang niya para hanapin siya? Chairman, binang chairman. Dumating na ang mga magulang niya. Oh, papasukin siya. Gusto kong makita. Ang ama ng batang ito. Ano ba talagang uri ng demonyo? Ang nagturo sa kanya ng ganitong suwail na anak. Ikaw na suwail na anak. Gusto mo akong pasamain, ha? Ikaw na suwail na anak. Tingnan mo, hindi kita papatayin. Ay, anong ginagawa mo? Sino ka? Ang pangalan ko ay Li Tailong. Ako ang tatay ng cute na batang ito. Sino ka, Li Tailong? Oo, tama. Ang dragon ay mula sa Shenlong. Ano? Naglakaslog kang magkaroon ng parehong pangalan sa aming chairman. Magkapareho ng pangalan. Tingnan mo ako. Ay, anong ginagawa mo? Lumabas ka. Oo. Ang pangalan mo ay Li Tailong. Dahil pareho kayong pangalan at apelyido. Gusto kong magtanong sa iyo ng ilang bagay. Paano ka naging magulang? Na nagtuturo ng ganitong anak na walang respeto sa iba. Kung ako ang magulang ng ganitong tao, o kahit na kamag-anak, wala na akong mukha para mabuhay. Mas mabuti pa, humanap na lang ng lugar at magpakamatay. Kayong mag-asawa, isa ay nakadamit ng Sirasira, at isa ay nakabihis ng magarbo. Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Hindi sila mabuting tao. Talagang totoo ang kasabihang iyon. Anong klaseng mga magulang? Ang nagtuturo ng anong klaseng anak, buti na lang ang anak namin, ay matalino at maunawain, at may magandang asal pa. Hindi katulad ng anak nyo. Akala mo madali para sa aming dalawa, para may taguyod siya. Kami ng asawa ko, iyan ay walang katapusang paghihirap, pero siya, laging nakikipag-away at naglalaro ng sugal. Ang bahay na ito ay sinira niya, na nagdulot ng pagkawasak sa pamilya. Oo nga, akala mo madali para sa amin, para bayaran ang kanyang utang sa sugal.
Ang asawa ko. Araw-araw ay namumulot ng basura. Nagbubuhat ng mga ladrilyo. Ano man ang magagawa, ginagawa. Ako. Napilitang pumunta sa mga nightclub. Araw-araw ay nakikita ang mga iyon. Mga nakakadiring tao. Ay nako. Bakit ganito kabigat ang aking kapalaran? Ano? Ang batang ito ay talagang ganitong tao. Bilang anak, paano siya nagagawa ito? Ang ganitong anak ay hindi dapat ipanganak. Ang ganitong cute na bata, bakit hindi siya mamatay? Tapos, ang ganitong cute na bata, bakit hindi siya mamatay? Kung ganun ang sinasabi, itong batang ito ay talagang cute. Kung ikukumpara, ang anak kong si Chen Tao ay talagang maganda, kahit na medyo mayabang siya. Pero, hindi siya makakapantay sa ating binata. Pero kung ikukumpara sa cute na ito, hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Kung ako talaga ang kanyang ama, hindi ba't magiging cute na bata? Talagang nakakaawa ang puso ng mga magulang. Batang ito, sobrang hindi makatawid. Ano sa tingin mo? Paano mo nagagawa ito? Hindi kilalanin ang sariling mga magulang. Talagang nakakapanghinayang. Ay nako, malaking kapatid. Mas mabuti pang bumangon ka muna. Halika, malaking kapatid. Pasensya na. Nagkamali kami sa iyo. Tungkol sa batang ito. Dalhin mo siya pabalik mamaya. Ilagay siya sa sako. Isabit sa puno. Talagang paluin siya ng mabuti. Tama. Kung hindi pa rin, tawagan mo ako. Dadalhin ko siya sa juvenile detention. Paluin siya ng ilang beses. Nakikita kong may lakas pa siyang magnakaw. Pwede mo siyang ipasa sa akin. Ipadala siya sa aking Dragon Guard. Hayaan siyang gumawa ng pinakamadumi at pinakamabigat na trabaho. Hindi ganito. Hindi ganito. Sila talaga. Hindi sila ang mga magulang ko. Hindi ko alam. Hindi. Ikaw, batang ito. Anong sinasabi mo? Pinagpag-year ng mga magulang mo ang pagpapalaki sa'yo. Nasa labas ka. Kahit na nagwawala ka, ayos lang. Pati ang sarili mong mga magulang ay hindi mo na kinikilala. Hindi. Hindi ganito. Oo nga. Bilang mga magulang, wala talagang inaasahan sa'yo. Pero pati ang sarili mong mga magulang, ayaw mo pang kilalanin. Tao ka pa ba? Hindi ganito. Naririnig namin ng malinaw. Ikaw ay isang taong hindi kumikilala sa mga magulang. Isang walang utang na loob na asong ligaw. Maging direkta kayo. Ibigay niyo siya sa akin. Ipadala siya sa aking Dragon Guard. Hayaan siyang magdusa. Ay nako, talagang napakasama ng kapalaran ko. Paano makakapanganak ng ganito? Napaka-cute. Ay nako, Diyos ko, pinipilit mo kaming mamatay. Huwag ka nang umiyak, ate. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Ayaw ko nang mabuhay. Maghahanap ako ng lugar para magpakamatay. Hindi ka pwedeng mamatay. Zhou Xiaoyi, batang ito. Bakit hindi ka pa nagmamadali? Mag-sorry ka sa mga magulang mo. Ayaw na ayaw ng chairman ang mga ganitong bagay. Dumating na ang pagkakataon para sa promotion at salary increase. Chairman, ibigay mo sa akin ang taong ito. Ipapalabas ko ang dumi niya. Hindi ako naniniwala na hindi siya mag-so-sorry. Chairman, ibigay mo sa akin ang taong ito. Ipapalabas ko ang dumi niya. Hindi ako naniniwala na hindi siya mag-so-sorry. Tulad nito na hindi pa kilala ang sariling mga magulang. Na hindi pa kilala ang mga magulang, cute pa rin. Dapat siyang disiplinahin ng maayos. Tama na. Ang mga magulang mo ay mga taong nagdaranas ng hirap. Dahil sa pinapababa mo sila. Kaya ngayon, ako ang papalit sa kanila. Disiplinahin kita ng maayos. Cute na bata. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Shen Kejen. Kayo ng anak mo. Hindi ko kayo palalampasin. Matigas din ang bibig mo. Papaluin ko. Tawagan mo ako at bugbugin mo ako ng todo. Sila ay hindi ang mga magulang ko. Ako ay, pumunta ka sa impyerno. Ikaw ay isang cute na bata. Ako rin ay isang magulang. Alam mo ba na sinasabi mo ito? Gaano kaya kalungkot ng mga magulang mo? Kung ang anak ko ay katulad mo. Sa tingin ko, gusto ko nang mamatay. Ang pamangkin ko ay mahusay. Hindi katulad ng cute na ito. Talaga. Sa aspeto na ito, sa Yuncheng, ang pamangkin ko ay may lakas ng loob na magsabi ng pangalawa. Sino ang may lakas ng loob na magsabi ng una? Oo, 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 oo. Ang aming binata sa bahay. Siya ay isang gwapong tao. Hindi ito katulad ng cute na ito, na kayang makipagsabayan. Sila talaga ay hindi ang mga magulang ko. Kayo ang mga magulang ko. Ano ang sinasabi mo? Ang cute na ito. Alam mo ang aming chairman at asawa. Hindi pangkaraniwang katayuan. Gusto lang makisama sa mga mayayaman. Papatawanin kita. Ay, tama nga.
Akala mo ba lahat ay kayang maging anak ng chairman at asawa? Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo. Anong klaseng asal ito? Ay nako, wala ng pag-asa, wala ng pag-asa. Ang mga ganitong tao ay talagang wala ng pag-asa. Agad na iniiwan ng sarili. Mga tunay na magulang. Tinatawag ang iba na mama at papa. Paano nagkaroon ng ganitong tao sa mundo? Mabuti naman. Ang anak namin ay hindi katulad niya. Ay nako, pakiusap, huwag kang maingay. Narinig ng lahat. Bakit kailangan kong magpakamahinang boses? Ang anak ko ay talagang mahusay. Hindi ba ako pwedeng magyabang? Oo nga. Ang aming pamangkin ay napakahusay. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naiinggit sa akin. Magyabang lang. Magyabang ng malakas. Mas mabuti kung malaman ng buong mundo. Palagi kong iniisip, ang aking pamangkin ay napakahusay. Sa paghahambing na ito, dito ko lang nalaman kung gaano siya kahusay. Kung ikukumpara sa cute na ito, talagang mas malakas siya ng higit pa. Oo. Ang aming binata ay ang pinakamahusay. Haha. Talagang hindi na makakaya. Pati ang sariling mga magulang. Ayaw na nilang kilalanin. Mahal. Ikaw, ang cute-cute mo naman. Ako ang nagbigay buhay at nag-alaga sa'yo. Dahil sa'yo, naubos ang lahat ng yaman ko. Ngayon, kahit ako, hindi mo na ako kinikilala, di ba? Dapat talagang sampalin. Anak, ganito ka na. Matagal na dapat na nasampal ka. Ikaw, mabahong bata. Tingnan mo, hindi kita papatayin. Ako. Hey, you. Batang lalaki. Pasensya na. Batang lalaki, pasensya na. Talagang ikinalulungkot ko. Sige, bakit hindi ka na sumusuntok? May nangyaring masama ba? Nagkamali kayo. Hindi siya ang anak ko. Ito. Tingnan mo ang sarili mo. Anong ginawa mo sa tatay mo? Ayaw na niyang kilalanin ka. Bakit hindi ka pa lumapit sa tatay mo? Mag-sorry ka na. Hindi siya ang tatay ko. Ikaw, ang cute-cute mo. Hindi ka pa umaamin. Nakikita ko. Masyadong magaan ang suntok na iyon. Kuya, huwag ka nang malungkot. Hindi. Talagang hindi siya ang anak ko. Ay, kuya. Naiintindihan ko. Lubos kong nauunawaan ang nararamdaman mo. Hindi. Talagang hindi siya ang anak ko. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Ay nako, kuya. Kung ganyan ka pa, hindi na ako magiging masaya. Ganito na ang anak mo ngayon. Ikaw rin ay magulang. Kaya, ikaw ang dapat sisihin dahil hindi mo siya naituro ng mabuti. Bakit ang anak ko ay hindi ganyan? Oo nga. Sa kahit anong paraan. Ang anak mo, nandyan lang siya sa tabi mo. Ako naman. Nasaan ang anak ko? Saan siya nagdurusa? Ay, asawang babae. Huwag masyadong malungkot. Madali lang namang mahahanap ang anak. Hindi siya. Ay nako, kalimutan na natin. Tama ang sinasabi nila. Ang anak natin. Sa huli, siya ay ating sariling anak. Kahit ano pa ang ginawa niya. Tayo bilang mga magulang. Hindi rin tayo pwedeng hindi makialam. Una, dalhin natin siya sa ospital. Ang iba, pag-usapan na lang natin mamaya, okay? Ay nako, huwag na kayong magsalita. Talagang hindi siya ating anak. Ay nako. Talagang hindi siya ating anak. Ito. Talagang hindi ito ang anak namin. Tingnan ninyo na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Hindi ba ako nagsisinungaling? Matandang lalaki, ito. Baka talagang nagkamali kami. Ay nako, anong ginagawa ng paaralang ito? Hindi ba't may nangyaring masama sa anak natin? Bakit tayo tinawagan? Ay nako, talaga namang. Kailangan ko pang mangolekta ng basura. Nasasayang ang oras ko. Paglabas na ito, hindi ko alam kung magkano ang ibabawas sa sahod. Tara na. Hey, kayo. Cute na bata, gising. Anong dapat gawin? Matagal na tayong nagaksaya ng oras, hindi naman anak ng iba. Sinasabi mo, kayo. Ano pa ang magagawa? Ay nako, mga Ginoo. Talagang hindi ko alam. Ang tawag na ito ay mula sa anak ko. Wala akong kinalaman dito. Ay, mga Ginoo, kalma lang. Talagang hindi nakakapagtagumpay. Palaging nagiging sanhi ng problema. Bakit ko kayo pinapangalagaan? Ay nako, tagapangulo. Ako. Ano ka ba? At saka si Chen tao na iyon. Gaano nakatagal tayong naghahanap sa anak ko? Nasaan na ang tao? Sinasabi mo, anong silbi ng pag-iwan sa inyo? Ay nako, ang aking kawawang anak. Nasaan na siya ngayon na nagdurusa? Nandito lang ang binata. Palibutan niyo ito para sa akin. Sino ang may lakas na saktan ng binata? Hari ng digmaan. Nakilala na ang hari ng digmaan.
Hindi ba't ipinadala ka sa buong lungsod para hanapin ang aking pamangkin? Ano ang ginagawa mo dito? Sa sagot ng hari ng digmaan, lahat kami sa Shenlang Wei. Matapos ang maraming pagsisiyasat, natagpuan ng binata sa istasyong ito. Ito, Ginoong Chen. Nandito ang binata. Totoo ba o hindi? Ito. Hindi ko rin alam ito. Ano ang sinasabi mo? Nandito ang anak ko. Paano ito posible? Nandito kami palagi. Kung nandito ang anak ko, bakit hindi natin siya makita? Nagkamali ba kayo? Imposible. Hindi maaaring magkamali ang Shenlang Wei. Siguradong nandito ang pamangkin. Anak, nasaan ka? Anak, nasaan ka ba? Binata. Bakit hindi nagpakita ang pamangkin? Hindi ba? May nangyaring masama dito. Anak, nasaan ka? Anak, itay, inay, ikalawang tiya, ikatlong tiya. Anak. Anak, Ruko. Anak, Ruko. Anak ni Jingshan. Anong nangyari sa'yo? Paano nangyari ito, Jingshan? Magising ka, huwag mong takutin si inay. Kasalanan ito ng itay. Bakit hindi ko nakilala na ikaw ito, itay? Aking Jingshan. Kasalanan ito ng ikalawang tiya. Sa wakas, natagpuan ka na ng tiyahin. Anak, anong nangyari? Anak, anong nangyari sa'yo? Magising ka, huwag mong takutin si inay. Magising ka, hanapin ang doktor. Sa loob ng 5 minuto, dalhin mo sa akin ang pinakamagaling na doktor. Magising ka na, anong nangyari, anak? Sino ang gumawa sa aking Jingshan? Na naging ganito ang kalagayan. Lahat kayo, lumabas. Hindi ko kayo palalampasin. Dumating na ang doktor. Pakiusap, kailangan mong iligtas ang aking anak. Huwag kang mag-alala. Ang pagligtas ng tao ay aking tungkulin. Tiyak na gagamutin ko siya. Kailangan mong iligtas ang aking anak. Hindi ko kayang mawala ang aking anak. Nakakatandang kapatid. Ang doktor na ito ay ang pinakamagaling na doktor sa Yuncheng. Tiyak na gagamutin niya si Jingshan. Anak, nagising ka na. May iba ka bang hindi komportable? Jingshan, natakot mo na si tita. Jingshan, gusto mo bang isama ka ni tita sa ospital? Jingshan, magsalita ka. Jingshan, Ginoong Chen. Siya ba talaga ay ang binata? Ano ang gagawin? Hindi ko alam. Kayong dalawang cute. Kung hindi dahil sa inyo, paano namin hindi makikilala? Jingshan, kayong dalawang dapat mamatay na cute. Ang aking Jingshan. Anong nangyari sa kanya? Sinaktan ng aking Jingshan. Hindi ko kayo patatawarin. Nakakainis. Agad na ipatawag sa akin. Lahat ng tao ng Shenlang Guard. Nakakainis. Agad na ipatawag sa akin ang lahat ng tao ng Shenlang Guard. Patawad, mahal na Ginoo. Dalawang cute. Sinaktan ng aking anak ng ganito. Paano ko kayo patatawarin? Chairman, I don't know. I have been sitting in the office. The matters below are not my concern. This has nothing to do with me. Yes, Chairman. I really don't know. It's him. It's because of this little cutie. He is the station master of the riders. Nagtatrabaho ang binata sa lugar na ito. Mga Ginoo, kung gusto nyo, hanapin nyo siya. Wala akong kinalaman dito. Shen Kejen, ikaw, maliit na cute. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Ngayon, may nangyaring masama. Gusto mong hindi makialam, di ba? Ang mga patakaran mo. Kaya nagagawa ang mga ganitong bagay. At ang anak mo, hindi rin siya mabuting tao. Umaasa sa iyong posisyon bilang manager. Nagsisilbing kasangkapan sa kumpanya. Kung hindi, matagal na akong nakahanap ng binata. Ikaw, maliit na cute. Tinatanggal kita. Bumababa ng hangin. Tanggalin mo ako. Kailangan mo munang magkaroon ng ganitong kapalaran. Ayaw mong mabuhay ako. Huwag na tayong mabuhay. Makikipaglaban ako sa iyo. Ikaw, ayaw mong mabuhay ako. Huwag na tayong mabuhay. Makikipaglaban ako sa iyo. Nabaliw ka na ba? Nabaliw. Nabaliw ako. Pinabaliw mo ako. Ikaw ay isang manager. Mataas ang iyong posisyon. Ginagamit ang mga tao sa ibaba mo. Tao. Naalala ko noong dumating ako. Punong-puno ng sigla. Iba't ibang paraan mo akong pinahirapan. Ginawa mo akong hindi tao, hindi rin multo. Matagal ko nang hindi gusto ang ugali mo.
Nabaliw. Huwag na tayong mabuhay. Sapat na. Kayong dalawa, maliit na cute. Para kanino ba ang palabas na ito? Ah, akala mo ba ganito? Makakabawi ako sa inyo. Kayong dalawang cute. Pinahirapan niyo ang pamangkin ko ng ganito. Hindi ko kayo palalampasin. Bakit pa kayo nakikipag-usap sa kanila? Aayusin ko na sila. Shen Langwei. Makinig sa utos. Labanan labanan ng hari. Sandali. Gusto kong personal na ayusin. Ang dalawang cute na ito. Gusto kong personal na ayusin. Ang dalawang cute na ito. Tapos na, tapos na. Ginang Direktor. Gusto na kaming ayusin ng personal. Ginang Direktor. May kontrol sa siyam na pangunahing pamilya. Naalala ko noon. Ang mga paraan na iyon ay nakapagpabagsak sa buong mundo. Ngayon ay isang ina, nakatago sa bahay, pero sa mundo, nariyan pa rin ang kanyang alamat, kung siya ay kikilos. Tapos na kami. Ginang Direktor, alam kong nagkamali ako, patawarin niyo kami. Kung gusto niyong palampasin ko kayo, bakit hindi niyo pinatawad ang anak ko? Direktor, pakiusap, patawarin niyo ako ng isang beses. Sa lahat ng mga taon kong ito, gawin ang lahat ng makakaya, para sa mga hindi makakain. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Umalis ka, cute na bata. Ate, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanila? Agad na ayusin sila. Oo nga, ate, hindi na dapat pang pag-aksayahan ang dalawang cute na ito. Sandali lang. Hintay. Sandali lang. Anak, gising ka na. Anak, bilisan mo, kumuha ka ng tubig. Halika. Tubig. Bilisan mo, uminom ka ng tubig. Kamusta? Mas mabuti na ba? Mas mabuti na. Ang binata ay likas na mabait, basta't mapatawad niya ako. Lahat ay pwedeng pag-usapan. Oo, binata, nagkamali ako. Binata, patawarin mo ako. Oo. Basta't mapatawad ako ng binata, patawarin mo kami, binata. Lahat ay pwedeng pag-usapan, talagang alam ko na nagkamali ako. Binata, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Binata, basta't patawarin mo ako. Kahit ano ay okay. Ako ang may kasalanan, hindi ko nakilala ang tunay na halaga. Ako ang bulag. Basta't patawarin ako ng binata. Sa susunod na buhay, ako ay magiging alipin. Oo nga, binata. Ngayon, ikaw na lang ang makakapagligtas sa amin. Hindi mo maaring baliwalain yan, Ginoo. Naalala mo ba kung ano ang sinabi ko? Kailangan kong ipagawa sa inyo. Magbayad ng halaga. Naalala mo ba ko? Ano ang sinabi ko? Kailangan kong ipagawa sa inyo. Magbayad ng halaga. Tapos na. Kayong dalawa. Isang manager ng kumpanya. Isang station master. Pero wala ni isa sa inyo ang namamahala, na dapat ay mayroon. Pagsasamantalahan ng batas. Magtakda ng mga patakaran ng walang kaayusan. Basta-basta na lang pinapahirapan ng mga empleyado. Anong kasalanan ang dapat ninyong harapin? Ako. Kung ngayon ay palalagpasin ko kayo, paano ko naman maipapakita ang aking pagkakautang na loob? Ang mga iyon sa kumpanya, na pinabayaan ninyo. Mga kapatid, talagang nagkamali kami. Tiyak na kami ay magbabago. Magsimula muli, Ginoo. Basta't palagpasin mo ako. Maaari kong isuko ang aking sahod. Maaari rin akong walang hilingin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula sa inyong pang-aapi, panggugulo sa kumpanya. Mula sa araw na iyon, ang mga empleyado, wala na kayong pagkakataon. Nasabi ko na, tiyak na kayo ay mananagot sa inyong mga ginawa. Magbayad ng halaga. Mabuti. Ano ang balak mong gawin sa kanila? Itay. Hindi sila nagmamalaki. Ikaw ba ay isang delivery rider? I-downgrade mo sila. Hayaan silang mag-deliver. Anak, ganyan sila sa'yo. Bakit ganyan ka lang? Paano naman sila? Masyado namang magaan yan. Oo nga, anak. Alam ng nanay mo na mabait ka. Pero ang mga ganitong tao, hindi talaga sila karapat-dapat sa iyong awa. Huwag naman, Ginoo. May mga nakatatanda at mga bata akong inaalagaan. Hindi ako makakapag-deliver. Oo nga, Ginoo. Ang gastos ko bawat buwan ay umaabot ng milyon. Pinapadala mo akong mag-deliver. Paano na ako mabubuhay? Ang anak ko ay mabait. Kaya niyang patawarin kayo.
Pero hindi ko kayang patawarin kayo. Oo nga, Jing-shan. Masyado bang magaan to? Huwag kang mag-alala. Basta't isang salita mo lang. Agad na gagawin ng tiyahin. Jing-shan. Ang pagiging mabait ay magandang bagay. Pero para sa mga ganitong tao, hindi na kailangan ng ganito. Ang 10,000 dragon guards ng tiyahin. Naghihintay lang sa labas. Basta't isang salita mo lang. Agad silang papasok. Nanay at tatay. Tiyahin at pangalawang tiyahin. Nagkamali kayo ng pagkaintindi. Pinayagan ko silang mag-deliver. Hindi ibig sabihin na tapos na yon. Kundi para malaman nila, gaano kahirap maging delivery rider. Gusto kong ipaalam sa Jinglong Group, isang babala sa lahat, ang pang-aapi sa mga empleyadong nasa ilalim. Hindi ko sila palalagpasin. Tama ang sinabi ng anak ko. Karaniwan. Sa mall. Nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. Talagang. Sa mga empleyadong nasa ilalim. Hindi sapat ang pag-aalaga. Ang ganitong ayos. Talagang may kahulugan. Sinusuportahan ko. Ang anak namin. Talagang lumaki na. Jing-shan. Nagkamali ang pangalawang tiyahin sa iyo. Jing-shan. Maganda na naiisip mo ito. Proud ang tiyahin mo sa iyo. Tungkol sa pagtapos ng delivery. Dapat itong imbestigahan. Ang kanilang mga ginawa sa kumpanya. Ipasa sa mga kaukulang ahensya. Parusahan sila sa ilalim ng batas. Tapos na, tapos na. Ano ito? Kung pupunta sa mga legal na ahensya, tapos na talaga. Anong gagawin? Ikaw, cute ka. Pinahirapan mo ako. Ikaw, cute ka. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Anong nangyayari dito? Parang na-stress. Natakot siya ng sobra. Karapat dapat siya sa ganito. Kung hindi siya namatay, mabuti na lang. Kung alam ko lang ito noon. Bakit pa nagkaganoon? Ito ay lahat ay karma. Anak, Biye. Jing-shan. Anak, kumusta ka na? Huwag mong takutin si mama. Kumusta ka na? Jing-shan. Kasalanan ng tita. Alam ng tita na siya ay nagkamali. Huwag mong takutin si tita. Jing-shan. Huwag kang magkakasakit. Hindi kayang mawala ka ng tita. Ikaw ang tanging pag-asa ng pamilyang Lawli. Tanging pag-asa. Anak, kasalanan ng tatay. Sabihin mo, ano ang gusto mong ipagawa kay tatay? Basta't ikaw ay ligtas. Tutugunan ni tatay ang lahat ng gusto mo. Kahit na gusto mo ang mga bituin sa langit, papayagan ni tatay ang grupo na gumawa ng rocket ngayon din. Agad kong kukunin ang mga bituin para sa iyo. Tawagin mo ang doktor. Anak, kumusta? Kasalanan ng mama. Hindi naalagaan ng mama ng mabuti. Kasalanan din ng tatay. May pananagutan din ng tatay. Pasensya na, anak. Jing-shan. Nangako kami. Sa hinaharap, hindi ka na namin papayagang makaranas ng anumang pinsala. Mama at tatay. Tita at tita tatlo. Wala kayong kinalaman dito. Hindi ito kasalanan ninyo. At si Chen Tao, ang cute na bata. Ngayon ay hahanapan ko ng tao para ayusin siya. Oo nga. Paano natin makakalimutan ng cute na iyon? Pareho siya ng kanyang ama. Pareho silang cute. Hindi natin sila dapat palampasin. Cute. Akala mo talaga si Jing-shan ng pamilya namin. Madali palang bully, di ba? Mga tagapagtanggol ng dragon, makinig. Ginoo ng digma. Agad na magtipon ng 10,000. Mga tagapagtanggol ng dragon. Huwag talagang palampasin. Yung cute na si Chen Tao. Oo. Mabagal. Jing-shan. Paano? Papayagan mo bang makaligtas ang cute na iyon? Jing-shan, paano? Papayagan mo bang makaligtas ang salot na iyon? Ang mga ganitong nang-aapi sa mga empleyadong nasa ibaba. Siyempre, hindi ko siya basta palalampasin. Pero ang langit ay may malawak na mga mata. Walang nakakaligtas. Dahil ang kanyang ama ay nahatulan na. Ang batas ay tiyak na hindi siya palalampasin. Oo. Tama si Jing-shan. Kaya't hayaan nating ang batas. Ayusin ang dalawang cute na ito. Ay, anak, kamusta ka na? Nasugatan ka na ng ganyan. Mom, dadalhin kita sa ospital ngayon. Oo. Pumunta sa ospital. Huwag kang mag-iiwan. Anong sakit ba yan? Ha? Hindi pwede. Hindi ako makakapunta sa ospital ngayon. Mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin. Anak, ganyan ka na. Anong bagay ang mas mahalaga kaysa sa ospital? Mas mahalaga pa ba? Itay. Kailangan ko pang maghatid ng pagkain. Ano? Ay nako. Anak ko. Ganyan ka na. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Sigurado.
Ganyan ka na. Ngayon, ito ang pinakamahalaga. Kailangan nating pumunta sa ospital. Nanay at tatay. Kailangan kong tapusin ang huling order. Anak, sinasabi mo na ganyan ka na. Makakapaghatid ba ako ng pagkain? Ano bang mangyayari? Wala namang pakialam kung may hatid o hindi. Kung sakaling may mangyari sa labas, ano ang gagawin natin? Ay nako, anak, kung sakaling may mangyari sa iyo, paano na ang nanay? Itay, nanay, ako ang tagapagmana ng Jinglong Group. Balang araw, magiging tagapagmana ako ng kumpanya. Dumating ako dito para magtrabaho sa tag-init. Kailangan kong tapusin ang huling order. Sa ganitong paraan, makakayanan kong pamahalaan ang kumpanya. Pero anak, huwag kang mag-alala, nanay. Matagal na itong lumipas. Siguradong nag-aantay na ang mga bisita. Ito, darating ako sa loob ng 5 minuto. Mabilis lang. Walang mangyayari. Mag-ingat ka. Ay nako, si Jing Shan, itong bata, natural na mabait, at may malasakit. Siguradong makakagawa ng malaking bagay. Kung ibibigay ang grupo sa kanya, makakapagpahinga na ako. Ang tagapagmana sa hinaharap, natagpuan ko na rin. Ibigay ang Shenlang Wei kay Jing Shan. Pinaka nakapagpahinga ako. May Jing Shan na namumuno sa 9 na malalaking pamilya. Siguradong makakaya ng 9 na malalaking pamilya. Umangat pa sa susunod na antas. Pero nahihirapan ng ating anak na si Jing Shan. Tingnan mo. Ganyan na ang sitwasyon, kailangan pa rin niyang mag-deliver. Ay, asawang matanda. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't sinabi ni Jing Shan kanina? Lumabas lang siya ng 5 minuto. Walang mangyayari, di ba? Tungkol sa, ang dalawang cute na ito. Dalhin muna natin sila sa ospital. Hintayin natin na gumaling sila. Pagkatapos, ayon sa sinabi ng anak, ayusin sila. Ano sa tingin mo? Sana sa hinaharap, makapagbago ka. Magsimula muli. Ginoo. Ay, Ginoo. Ay nako. Ginoo. Ginoo. Ano bang nangyari kay Chen Xiao? Bakit ang bilis? Ginoo. Nandito ang ating Ginoo. Sa istasyon na ito kanina. Nandito ang Ginoo sa istasyon na ito kanina. Paano ito posible? Ginoo Chen. Li Jingshan. Talaga bang Ginoo siya? Hindi yun posible. Kung siya ang ating Ginoo, paano ang mga direktor kanina? Paano ito posible? Hindi siya makilala. Oo. Ang mga direktor, mula kay Li Jingshan, napakalapit. Kung talagang Ginoo siya, paano hindi siya makikilala? Ginoo. Ginoo. Tingnan mo agad. Itay. Tara na. Tatay, anong nangyari sa'yo? Sino ang nagbago sa'yo ng ganito? Si Ginoo Chen. Si Manager Chen ay dapat na. Anong uri ng panggising? Ano? Hindi. Tatay. Hey, anong nangyari sa'yo? Li Jingshan. Siya. Paano siya nandito? Ang batang ito, nakasakit sa Ginoo. Ang direktor ba ay madaling? Patawarin siya. Ang tatay ko, paano siya biglang naging ganito? Ano talaga ang nangyari? Alam ko na. Siguradong may mga bagay ang chairman na kailangan niyang asikasuhin. Kaya umalis siya. Pagkatapos, itong cute na bata ay umalis sa pagkakataong ito. Oo. Oo. Siguradong ganito. Kung hindi, paano magiging makatwiran ng lahat ng ito? Maliban kay Xiao. Chen Xiao. Bakit naging ganito si Manager Chen? Maaaring ay may kinalaman din sa cute na batang ito. Siya ay. Tatay, bakit ka naging ganito? Siya ba? Oo. Cute na bata, ikaw nga, na naging ganyan ang tatay ko. Hindi kita palalampasin. Cute na bata, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi. Tatay, hindi, Chen Xiao,
Ang ibig sabihin ni Manager Chen ay, hindi dapat siya palampasin. Ay, oo, oo, oo. Siguradong ganito. Hindi dapat siya palampasin. Hulihin niyo siya para sa akin. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan mo ako. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nagdala sa tatay ko sa ganitong sitwasyon. Gusto mo pang tumakas. Ang tatay mo ay naging ganito. Wala akong kinalaman dito. Siya ay sarili niya. Ikaw, cute na bata. May lakas ng loob ka pang magsalita. Akala mo ba ay maniniwala pa ako? Ang mga kalokohan mo ba? Chen Tao, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Hindi ako magkakaroon ng magandang kamatayan. Ikaw, ang cute mo Hindi ako magkakaroon ng magandang kamatayan. May lakas ka pang magsalita. Nakikita kong ito ay isang aral para sa'yo. Magaan ang aral. Saktan mo ako. Tigil, tigil, tigil. Huminto ka. Tigil, huminto ka na. Itay. Hindi ba? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Magpakatatag ka. Ang anak ay maghihiganti para sa'yo. Siya ay isang binata. Ay nako, matandang tao. Sinasabi mo ang anak namin. Hindi ba siya muling makakaranas? Anumang panganib, di ba? Ay nako. Asawang babae. Magpakatatag ka lang. Jingshan. Kakakalabas lang niya. Sinasabi ko na. Ang pagkakakilanlan ni Jingshan. Alam na ng lahat ngayon. Naniniwala ako. Walang tao na muling manggahas sa kanya. Oo, ate. Magpakatatag ka lang. Ate, huwag kang masyadong mag-alala. 5 minuto lang. Anong panganib ang maaring mangyari? Oo nga. 5 minuto lang ang oras. Dapat walang mangyayari. Oo. Ay nako, asawang babae. Anong nangyari sa'yo? Ako. Sobrang sakit ng puso ko. Ano? Sinasabi mo ba? Siya nga. Ininsulto ang binata. Ang rider na ito. Nagkaroon ng lakas ng loob. Ayaw na niyang mabuhay. Ikaw, ang cute mo. Ako at ang tatay ko. Promotion at dagdag sahod. Sa oras na ito. Sa puntong ito. Naglakaslog na insultuhan ng binata. Hindi ko na kayang tiisin. Cute. Naglakaslog kang insultuhan ng binata. Hindi kita palalagpasin. Pupunta ako. Pupunta ako sa'yo. Chen Tao. Ako ang binata na sinasabi nyo. Ako ang binata na sinasabi nyo. Ha. Naglakaslog pa siyang magpanggap na binata. Ay, narinig mo ba ang sinabi niya? Sabi niya siya ang ating binata. Ha. Cute, alam mo ba, wala ka nang matatakasan. Lahat ng bagay ay kaya mong sabihin. Kung ikaw ang aming binata, kakayanin kong kumain ng snow dog poop, 30 kilo ng dumi ng aso. Hindi kita niloloko. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang tatay mo. Nakita niya mismo. Nakilala ko ang chairman. Kaya siya nagiging ganyan. Chen. Ginoong Chen. Hindi naman totoo ang sinasabi niya, di ba? Oo nga, Ginoong Chen. Nandito lang si Manager Chen. Kahit nagaano pa katanga si Li Jingshan, hindi siya magiging tanga na. Sa harap ni Manager Chen. Mangloko gamit si Manager Chen. Ito. Chen. Kung hindi, tanungin natin si Manager Chen. Kung siya talaga ay Ginoo, hindi namin kayang umalis na walang dala. Oo. Tama. Nandito ang tatay ko. Tatanungin ko ang tatay ko. Batang wild. Kung manglilin lang ka sa akin, hindi kita palalampasin. Itay, totoo ba ang sinasabi niya? Siya ay Ginoo. Asawa, kamusta? Mas mabuti na ba? Ay nako, ano bang mabuti? Matandang lalaki. Sinasabi mo bang mabuti ang anak namin? Di ba? Nakatagpo na naman ba ng panganib? Talagang hindi ako mapakali. Kailangan kong hanapin siya. Hindi ko siya maaring makatanggap ng sakit muli. Ay nako, asawa, mag-relax ka lang. Si Jingshan ay kakalabas lang ng 1 o 2 minuto. Nagsasalita, kahit anong panganib ang mangyari. Hindi dapat ganito kabilis. Tama ba?
Huwag masyadong mag-isip, mag-relax ka lang. Oo nga, ate. Siguradong dahil ito, sa nangyari kanina. Ngayon, hindi pa nakakabawi. Ate, huwag masyadong mag-alala. Si Jing Shandin, ang aming pinakamamahal. Ang dapat mong gawin ngayon, ay magpahinga ng mabuti. Hintayin siyang bumalik. Tumayo. Hindi pa rin ako mapakali. Kailangan kong hanapin siya. Kailangan kong makita siya ng personal. Para makapag-relax ako. Ay, ate. Siya ay, Ginoo, cute. Narinig mo ba? Sabi ng tatay ko, ikaw ay, cute. Maliban kay Chen Xiao. Ginoong Chen. Siguradong, ang cute na ito. Nainis. Kung hindi, siya, ay hindi isang manager. Paano siya makakapagsalita ng ganitong mababang salita? Kung hindi, siya, ay hindi isang manager. Paano siya makakapagsalita ng ganitong mababang salita? Oo. Siguradong ganito. Chen Xiao. Huwag na huwag palampasin. Ang cute na ito. Ikaw ay paulit-ulit na. Nagpapanggap na kami mayamang anak. May lakas ng loob pa. Na ipagagalit ang tatay ko ng ganito. Hawakan mo siya. Bitawan mo ako. Cute na bata na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. May lakas ng loob na ipagagalit ang tatay ko ng ganito. Naglakas loob ka pang magpanggap na binata. Ngayon, ayaw kong hayaan kang masaktan. Hindi ako apelyido Chen. Chen tao. Naglakas loob ka bang sumugod? Siguradong magsisisi ka. Magsisisi. Ha. Magsisisi. Nasabi mo na ang salitang ito. Maraming beses na. Bakit okay pa ako ngayon? Nakatayo ako dito. Tama na. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Pero kailangan mo ring magkaroon ng kapital. Tingnan mo si Chen Xiao. Ang tatay niya ay manager. Ano man ang gawin, iyon ang sinasabi. Lahat sila ay may kapital. Ikaw, isang rider. Kahit isang buhok ni Chen Xiao, ay hindi kayang tumbasan. Huwag nang makipag-usap sa kanya. Unang turuan siya bago ang lahat. Saktan mo siya. Tapos na. Ngayon talagang kailangan. Mapapahamak ako ng cute na iyon. Tapos na. Ngayon talagang mapapahamak ng cute na iyon. Laging lumalala ang kalagayan ng pasyente. Bilis. Maghanda na para sa pagsagip. Itay. Ikaw, cute na iyon. Tingnan mo, pinagalit mo ang tatay ko. Anong itsura na ng galit niya? Pagsaluhan mo siya sa 3 milya. Cute na iyon. Chen tao, ikaw na cute na bata. Gusto kong putulin ang ating relasyon bilang ama at anak. Tay, anong nangyari? May gusto ka bang sabihin? Saktan. Siguradong sasaktan ko siya. Tay, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko siya basta-basta palalampasin. Saktan mo siya. Saktan. Huwag saktan. Chen tao, ikaw, baboy ka. Baboy. Hindi pwede. Kailangan kong gumaling agad. Kailangan kong pigilan siya. Espesyal na gamot. Maaaring makapagpabalik ng normal sa maikling panahon. Ikaw, may gusto ka bang sabihin? Little one. Hindi ba? Gusto niyang gumamit ng espesyal na gamot. Ganitong gamot. Sa maikling panahon, makakapagbalik ito sa normal. Pero, malaki ang side effects. Ano ang gusto niyang sabihin? Ano ang gagawin? Gusto mo bang gamitin ito sa kanya? Nandito ang kanyang anak. Tanungin mo ang kanyang anak. Kamag-anak ng pasyente. Anong kamay? May gusto bang sabihin? Kung may sasabihin, sabihin mo na. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Sumasang-ayon ka ba? Nabigyan siya ng espesyal na gamot. Espesyal na gamot. Hindi ba? Gusto ng tatay ko na samantalahin ang pagkakataong ito. Ibigay ang posisyon ng manager sa akin. Siguradong ganun. Ay, sumasang-ayon ka ba sa paggamit ng espesyal na gamot? Gamit. Gagamitin ko na agad. Tay, gusto mo bang maging manager ako? Tama ba? Ay, naiintindihan ko na. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan gawing ganito kakamplikado. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang posisyon ng manager. Agad na magiging akin ito. Tay. Ano ang pakiramdam mo? Magsalita ka na. Ibigay ang posisyon ng manager. Ipadala sa akin.
Ipadala ko sa iyo ang isang cute na bata. Ipadala ko. Ikaw, cute na bata. Gusto kong putulin ang ating relasyon bilang ama at anak. Mula ngayon. Hindi ka na aking anak. Hindi na ako iyong ama. Hindi. Tay. Hindi ba gusto mong ibigay ang posisyon ng manager? Sa akin. Bakit mo kailangang sabihin ang mga salitang ito? Ako ay. Anong klaseng manager ako? Ikaw, cute na bata. Tingnan mo, hindi kita sinasaktan. Cute na bata. Ay, tay. Ay, tay. Ay, tay. Kung sasaktan mo ako ulit, isa lang akong anak mo. Mawawalan ka ng mga anak at apo. Ikaw, cute na bata. Gusto kong mawalan ng mga anak at apo. Wala na rin akong anak na katulad mo. Tay, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka nagagalit ng ganito? Ano kay Manager Chen? Bakit siya lumuhad kay Li Jingshan? Tay, anong ginagawa mo? Ikaw ang manager na hindi dapat magutom. Nasa mataas na posisyon ka. Hindi pangkaraniwan. Isa lang siyang maliit na rider. Bakit mo siya pinapaluho? Ikaw, cute ka. Bakit hindi ka pa lumuluhod at humihingi ng tawad? Wala akong kinalaman dito. Kung may sisihin, sisihin mo ang anak na ito. Wala itong kinalaman sa akin. Tay, ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit mo siya kailangang luhuran? Ikaw, cute ka. Siguradong sisirain mo ang aking pamilya. Masaya ka na ba kapag parehong nawala ang tao at yaman? Tay, ikaw ang manager na hindi dapat magutom. Isa lang siyang rider. Bakit ka natatakot sa kanya? Ano bang magagawa niya sa'yo? Uy, nagkakaroon ka ba ng seizure? Mukhang may problema ang isip mo. Sa ngalan ng ating relasyon bilang ama at anak, agad kang lumuhad at humingi ng tawad. Ang taong ito ay hindi natin kayang labanan. Tay, hindi ako luluhod. Ikaw ang tatay ko. Ikaw ang manager na hindi nagugutom. Kahit bumagsak ang langit, nandyan ka para sa akin. Cute na bata. Hindi ako matatakot sa iyo. Hawakan mo siya. Shen Tao. Naglakaslog ka bang kumilos? Hindi kita palalampasin. Shen Tao. Hindi kita palalampasin. Hindi kita palalampasin. Boses ng anak ko yun. Jing Shan. Boses ng anak ko yun. Hindi ba naghatid si Jing Shan ng pagkain? Paano magiging boses ni Jing Shan yun? Parang narinig ko si Jing Shan na may sinasabi. Shen Tao. Mali. Siguradong nasa panganib ang anak ko. Bilisan mo. Hindi na natin dapat hayaan ang anak na masaktan. Isara ang buong Yuncheng. Gusto kong ay paranas kay Chen Tao ang cute na yun. Walang takas. Agad na ipunin ng 100,000 Dragon Guards. May tao. Huwag nang magaksaya ng oras. Bilisan mo, pumunta ka na para protektahan ng anak. Tara na, bilisan mo. Chen Tao, naglakaslog ka bang saktan ako? Siguradong ipapabayad kita. Magbabayad. Paulit-ulit mo nang sinasabi ang linyang ito. Nandito na tayo sa ganitong oras. Bakit ako ayos na ayos pa rin? Ikaw, sira ulo. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka ulit, ipapakita ko sa'yo. Bakit ganito kapula ang mga bulaklak? Itay, nakita mo ba? Siya ay isang maliit na rider. Parang isang maliit na langgam, na kaya kong kontrolin. Cute na bata. Tingnan mo ng mabuti kung sino siya. Tubig. Cute na bata. Tingnan mo ng mabuti kung sino siya. Talagang wala akong pakialam. Lahat ito ay dahil sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Itay, ako ang anak mo. Cute na bata. Nakipaghiwalay na ako sa'yo. Ng aming relasyon bilang ama at anak. Itay, ikaw. Pakiusap. Pakiusap. Huwag ilipat ang galit mo sa akin. Sa pagkakataong ito, talagang gusto kong pigilan siya. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Lahat ito ay naiisip lang ni Chen Tao. Cute na bata. Ano ba talaga ang ginawa mo sa tatay ko? Hindi ko maipaliwanag. Ako. Itay, ginawa mo ito para sa isang cute na bata. Ganito mo ako sinaktan. Cute na bata. Tingnan mo, hindi kita sinaktan ngayon. Itay. Itay. Cute, tingnan mo kung anong nangyari sa tatay ko dahil sa'yo. Hawakan mo siya. Bitawan mo ako.
Cute. Talagang hindi pwede. 真的不可以呀、 Kailangan kita ng 3. Tumigil ka. Kailangan kita ng 3. Tumigil ka. Sino ka? Naglakaslog ka bang makialam sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Oh, gusto ko talagang malaman. Sino ka? HMPH. Kaya makinig ka mabuti. Ang pangalan ko ay Chen Tao. Ang tatay ko ay si Chen Kejen. Siya ang manager ng Ibaki Group. Mataas ang katayuan. Manager ng Ibaki. Bakit? Natatakot. Kung natatakot ka, umalis ka na. Wala akong narinig. Ikaw. Sa utos ng leader, dumating dito sa Yuncheng upang hanapin ang batang Ginoo. Sino sa inyo? Suji. Nakita ang batang Ginoo. Pamunuan. Utos ng leader. Ikaw ay tao ng siyam na malaking pamilya. Tama. Ulo ng iyang pamilya. Ako nga. Iyon. Ulo ng iyang pamilya. Ako. Hindi ka ba kanina napakamasigla? Wala akong mata. Hindi ko kilala ang Taishan. Iyon. Nagkamali ako kanina. Patawarin niyo ako. Tumayo ka. May balita ka ba tungkol sa batang Ginoo? Hindi ako nagugutom. Hindi nagugutom. Tiyo Yang. Hindi ako nagugutom. Tiyo Yang. Jing Shan. Tiyo Yang. Hindi kaya. Jing Shan. Ikaw, maliit na cute. Hindi ako nagugutom. May lakas ka pang mag-claim ng kamag-anak. Ang punong pamilya ng Yang. Ano ang iyong katayuan? Pinigilan mo ako. Bitawan mo. Chen Tao. Sa puntong ito, may lakas ka pang gumawa ng kalokohan. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Kaparusahan. Walang kwentang kaparusahan. Ako si Chen Tao. Ang tatay ko ay isang manager na hindi nagugutom. Sino ang may lakas na humawak sa akin? Pagsalitaan mo siya. Talaga namang matapang kayo. Ikaw, maliit na cute. Pumunta ka sa impyerno. Punong pamilya ng Yang. Ikaw, kayong dalawang maliit na cute. Hindi mo pa siya binibitawan. Jing Shan. Okay ka lang ba? Tiyo Yang. Wala akong problema. Magandang pagkain. Buti na lang at dumating ka ng maaga. Ginawa mong ganito si Jing Shan. Ang laki ng tapang mo. Akala mo ba kami ng siyam na pamilya ay vegetarian? Ginawa mong ganito si Jing Shan. Ang laki ng tapang mo. Akala mo ba kami ng siyam na pamilya ay vegetarian? Maliban sa kaunti, Chen Xiao. Ano ang nangyari dito? Ang pinuno ng iyang pamilya ng siyam na malalaking pamilya. Bakit sobrang nagmamalasakit ka sa batang ito? Hindi ko alam. Siguradong nagkamali ang pinuno ng iyang pamilya. Tama. Tiyak na nagkamali ang pinuno ng iyang pamilya. Kailangan kong agad na ipaalam sa pinuno ng iyang pamilya. Huwag tayong maloko ng batang ito. Pinuno ng iyang pamilya. Ang batang ito. Siya ay isang batang mangangabayo. Bakit ka sobrang nagmamalasakit sa kanya? Ano ang sinabi mo? Totoo. Ano ang ginagawa mo? Sinasabi ko, ang taong ito, siya ay isang batang mangangabayo. Hindi naniniwala. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin ng iba. Tama si Chen Xiao. Pinuno ng iyang pamilya, tiyak na nagkamali ka. Ang taong ito ay napakamababang uri. Matagal na siyang inaapi. Kayong mga bulag na tao. Siya ay isang binata. Kayong mga bulag na tao. Ang taong ito ay isang binata. Ito, si Chen. Si Li Jingshan ay isang binata. Ito, imposible. Kung siya ay isang binata, kanina, paano hindi makikilala ng chairman? Siya. Ikaw, maliit na cute. Ginawa mong ganito si Jingshan. Paano mo gustong mamatay? Hindi siya binata. Siguradong nagkamali ka. Ulo ng iyang pamilya. Ano ang sinasabi mo? Ang cute na ito. Palagi siyang nagpapanggap na binata.
Kanina, hindi siya makakain sa loob. Kung siya ay binata, matagal na siyang nakilala ng chairman. Sige, sige, sige. Napakabuti. Siya ba ay binata? Malalaman mo agad. Ulo ng Zhao pamilya, bumabati sa binata. Lahat ng miyembro ng siyam na malalaking pamilya, bumabati sa binata. Siyam na malalaking pamilya, lahat ng miyembro, bumabati sa binata. Ito. Ang mga taong ito ay mga ulo ng siyam na malalaking pamilya. Mga tunay na tao na makakapagpabago sa mundo. Bakit nandito silang lahat? Chen binata. Ito. Ang mga taong ito ay tinatawag si Li Jingshan na binata. Hindi naman. Siya ba talaga ay binata? Imposible. Si Li Jingshan ay isang maliit na rider. Paano siya magiging tagapagmana ng Jinglong Group? Chen Tao. Ikaw na nagmamalupit. Nakarating na sa dulo. Imposible. Hindi ka maaaring maging binata. Hindi ka maaaring maging binata. Kung ikaw ay binata, paano magiging hindi ka kilala ng chairman? Hindi kita kilalanin. Naniniwala ka ba? Hindi na ito mahalaga. Sinabi ko na. Siguradong magsisisi ka. Anong pinapakita mo? Sinasabi ko sa iyo. Maliban kung makilala ka ng chairman. Kung hindi ako maniniwala sa iyo. Anak. Anak, aking anak. Anak, Jingshan. Anak ko, Jingshan. Kamusta ka na? Jingshan. Anak, huwag mo akong takutin. Nasaktan ka na naman ba? Ano na? Wala akong masama. Ikaw. Totoo ito. Totoo ito. Siya talaga ay binata. Ito. Ano ang gagawin natin dito? Talagang nakasakit tayo sa binata. Ito. Dumating na ang hari. Hindi tayo matutulungan. Hindi ko alam. Ikaw, cute na bata. Ang anak ko ay pinahirapan ng ganito. Kayo, mga cute na bata. Mula ngayon, gusto kong gawing walang lugar kayo sa Yuncheng. Wala nang matutuluyan. Ikaw, cute na bata. Hindi ka karapat-dapat mamatay. Binata. Alam kong nagkamali ako. Chucky, nabulag ako. Pakawalan mo ako. Chen Tao. Ikaw at ang tatay mo ay nagtutulungan sa masama. Umaasa ka sa kapangyarihan ng tatay mong manager. Kaya, gumagawa ka ng mga kalokohan. Siguradong ipapahamak ko kayo. Makakatanggap ng parusa mula sa batas. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Binata. Dapat sana'y maganda ang aking kinabukasan. Ngayon, wala na akong anuman. Dapat sana'y maganda ang aking kinabukasan. Ngayon, wala na akong anuman. Hindi mo ba alam na nagkamali ka? Natatakot ka. Chen Tao. Kung ako ay hindi tagapagmana ng grupo, isang ordinaryong tao lang, ano ang mangyayari? Ikaw, na umaabuso sa iyong kapangyarihan. Siguradong hindi kita pakakawalan. Tara na. Dalhin ang mga cute na ito. Ibigay sa akin sa kaugnay na departamento para sa pagproseso. Ay, hindi. Anak, Jingshan. Anak, Jingshan, magising ka. Jingshan, tagapangulo ng Jinglong Group, ngayon ay inihayag. Ang posisyon ng tagapangulo ay ipapasa sa kanyang nag-iisang anak, si Li Jingshan ang magmamana. Yun ay 88888. Yun ay 88888. Magandang araw, binata, nanay at tatay, anak. Anak, mula ngayon, Jinglong Group, ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Sige, hey, tingnan ninyo. Sino yon? Chen Kejen at Chen Tao. Dad. Ginoo. Ginoo. Harangan sila. Ay nako. Ginoo. Sa wakas, nakita muli. Hey, oo nga. Mula noong 3 taon na ang nakalipas. Nang ituro mo sa amin kung paano maging tao. Pumasok kami ng 1 beses. Paglabas, naging mabuting tao. Hindi na pinahahalagahan ng pera. Ngayon, kami ay nagde-deliver ng pagkain. Araw-araw, gumagawa ng mabuting bagay. Napakasaya.
Hindi ko akalain na makakapagbago kayo. Talagang nakakagulat. Ay nako, salamat sa iyo, Ginoo. Tara na. Anak, sa hinaharap, ano ang plano mo? Plano ko, baguhin ang sistema ng grupo, upang ang bawat empleyado ay hindi na mabyuli sa trabaho. HMM. Magandang ideya. Hindi ka nagkamali, anak ko.